Hi, ako nga pala si Mary Grace Abinio. Ako yung pangalawang kapatid ni Bernadette Abinio. So, ano kami niyan parang sabay kaming halos lumaki. Tapos, ano ba? Sobrang dami ko kasing memory sa ate ko Ang pinaka hindi ko makakalimutang memory sa kanya is yung bata pa lang kami, siya na yung nag-aalaga sa akin. Kasi parehas na may trabaho yung mga magulang namin that time. So, walang mag-aasikaso sa akin. So, bibili lang kami sa kapitbahay, which is kamag-anak naman namin. Tapos, pang umaga siya, then ako pang hapon. So, pagdating niya, aayusan niya ako, i-make sure niya na nakaligo na ako, pagdating niya, tapos, yun. Siya na yung magpe-prepare ng gamit ko. So, bata pa lang kami talaga, sobrang maalaga ng ate ko. Masipag yan, mga grade 2, grade 1, siguro grade 2, marunong siya magsaing. Kasi tinuruan na siya ni mama na siya na yung mag-aalaga sa akin kasi nga, pareha sila may trabaho. So, yun yung mga hindi ko makakalimutan na memories na bata kami. Tapos habang lumalaki kami, ano pa ba? Parehas kami lagi ng damit. Para kami, one time, nung pumunta kami sa trabaho ng mama ko, pinagkabalang kami kambal kasi nga, parehas kami nagdamit. Kasi may kami nag-iinggitan, para hindi kami mag-inggitan. May time kasi na bibilan siya ng laruan, tapos parehas kami ng laruan. Ay, minsan sa kanya, okay pa yung, parehas kami ng Barbie. Bibilang kami ng Barbie ng tatay ko. So ako, ang gagawin ko dun sa Barbie, kakalbuhin ko. Tapos siya, maganda yung Barbie niya. Sinusuklayan niya, tapos ako kalbuhin ko. So, ang tendency nun, inaagaw ko yun. Nagagalit siya. Lagi niya akong pinapagalit sabi na kasi hindi ka maano sa gamit mo, kaya ganyan. So, yun. Medyo naano nga ako minsan kasi lagi niya akong pinapagalitan sa mga gamit. Sobrang ng ate ko niyan pagdating sa gamit. Napakasinop niyan. Wala akong masabi. Napakaingat niya sa gamit, napakalinis niya, basta, hindi ko ma-explain. Tapos, ano pa ba? Tapos, habang lumalaki kami, ganun. Kaso nga lang, yun, dumating sa time na parang, nagkasakit na nga siya. So, yun yung parang sobrang sakit. Pero nagpapasalamat ako kasi nung una nagkasakit siya, nakasurvive siya Akala namin bibigay din siya noon Pero, sabi ko din matapang yung ate ko. So, nakasurvive siya. So, natutuwa kami noon. Nagpapasalamat kami kay God noon. Kasi, binigyan pa siya ng pangalawang buhay. Pinahaba pa din naman niya. Na until now, yun nga lang, sad to say, kasi, hindi niya na nakayanan. Siguro, sobrang, na rin ni God na, ay, okay na yan. Kasi, para hindi na rin siya maghirap. Kasi, kung makasurvive man siya dito sa nangyari sa kanya at maghihirap siya, siguro talaga tatanggapin na lang namin na ganito. Ay, kaya yun. Pero until now, parang di pa rin nagsisink in sa akin na wala ng ate ko. Iniisip ko lang siguro, nagbakasyon lang siya, hindi siya yung nandito. Yun. Basta masakit, sobrang sakit. Lalo na kasi, ang alam ko, siya pa yung
shooter ng anak ko eh. Kasi nag-tutor yan eh. Sa pinsan ko, nag-tutor siya. Sa mga kapitbahay namin. Magaling kasi siya, matalino. Sayang talaga din yun. Kasi sobrang talino niya. Honor student kasi siya eh. Simula, bata siya hanggang sa nag-college siya. May din siya, napapasama din siya sa maganda yung academic performance niya. So hanga talaga ako, nasayangan talaga ako sa kanya simula na nagkasakit siya kasi siguro kung hindi siya nagkasakit, sobrang dami niya ng maganda yung future niya. Ang dami niyang goals sa buhay yun. So feeling ko talagang ma-achieve niya yun. Pero siguro ganun talaga yung binigay sa kanya pinagkalob sa kanya ni God na talagang hanggang doon na lang siguro. So, si ate, masungit yan eh. Sobrang sungit ng ate ko. Pero napakabait niya. Kasi siya nag-alaga nung una namin pamangkin. Tapos nung nagkaanak ako, siya din. So, nagpapasalamat ako doon, ate. Sa sobrang, kahit may sakit ka, kahit ganyan na yung kalagayan mo, talagang pinili mo pa rin na alagaan yung anak namin, lalo na sila mama at si tatay. Na parang dapat sila yung mag-aalaga sa iyo. Pero sobrang malaking pasalamat namin sa iyo na talagang laki din ang tulong mo talaga sa amin. Lalo pag dito sa bahay, pag umuwi mga pinsan namin, nandito kami, get together kami, naku, ayaw niya na makalat. Kasi talagang naglilinis siya. Pagka nakakita siya ng kalat, nagagalit siya sa amin. Pero naiintindihan naman namin kasi malinis talaga yung ate ko. Actually, marami ako natutunan sa kanya pagdating sa paglilinis. Kaya sobrang maraming salamat talaga ate. Hanggang huling buhay din, dadalhin ko talaga yon yung mga natutunan ko sa'yo. Kahit nagkakaroon tayo ng mga away, alam naman natin sa sarili natin na siguro nagkakaroon lang, dumadaan talaga sa mga ganun. Pero in the end, kapatid pa rin tayo, magpipinsan pa rin tayo. So, maraming salamat ate. Wala na kami magagawa kung hanggang doon na lang talaga yung binigay sa'yo. Pero at least, di ba, dun sa natirang, yung sa mga previous talaga, hindi namin makakalimutan kung gaano mo kami nilagaan, protektahan. Mahal na mahal ka namin. Sobrang kulang pa nga tong mga sinabi ko kung i-size ako sobrang haba. Pero yun, nagpapasalamat kami on behalf nila mama, ni tatay, ng mga kapatid ko, si Mia, si Mac. Maraming salamat. Alam namin na wala ka ng pain. Mapayapa ka na ngayon. Sana kung nasan ka man, lagi mo kaming gagabayan ng nila mama. Ayun, ano pa ba? Wala na akong masabi. Ayun na. So, paalam ate, alam ko na hanggang dito na lang talaga. At yun, maraming salamat at paalam. Mahal na mahal ka namin. Tandaan mo yan. Paalam ate. Must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine. That's your way. You always walked a step behind. I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an
to go unnoticed, but I've got it all here in my heart. I want you to know